there are pending cases in the Supreme Court, both for mandamus to compel us to convene and prohibition to stop us from convening. Walang TRO, so we are proceeding as we think best. Pangalawa, babalik ko na naman, yung mga prosecutor na congressman na nagre-reklamo ng forthwith immediately, sila nga mismo, hindi nila sinunod yung sarili nilang rules na immediately i-refer ng SecGen ang lahat ng impeachment complaints sa Speaker para ilagay niya sa Committee on Justice. The SecGen sat on it for 4 months. Kung ang mga prosecutor hindi naman sinusunod yung salitang immediately sa sarili nilang rules, kami forthwith lang naman na nakalagay, hindi naman immediately. Sabi nila pareho daw yun. So, kung yung mga prosecutor mismo ay tila hindi naman nagmamadali at pinipili nila kung saan sila nagmamadali, wala sila sa lugar. Madaliin kami ngayon. Oo, pero nakalagay din nga doon sa forthwith, trial must commence. So, babalik ko sa iyo. ERAP, hindi nag-convene hanggang pagkatapos ng Christmas break. Corona, hindi nag-convene hanggang pagkatapos ng Christmas break. Gutierrez, hindi nag-convene, makalipas ang 3 buwan, hindi Christmas break, summer break yon. Hindi ko naman yata kayo narinig magreklamo noong mga panahong yun. So ngayon, klaro, may mga partisano na gustong madaliin ito at matuloy na to. May mga partisano na ayaw ito. Ano bang sinabi ko nung simula pa lang? Hindi namin papakinggan yung mga may dalang kulay. Pabor o kontra sa impeachment, pabor o kontra kay VP Sara. Ang papakinggan lamang namin ay yung sarili naming konsensya, diktado ng kung ano ang pinakamaganda para sa ating bansa, mga kababayan at institusyon na naayon sa batas. Sir, yung categorically, certainly, yung decision niyo to delay has nothing to do with the ongoing courting of votes for the Senate presidency of the 20th Congress. I don't see the connection whatsoever. No. So, has nothing to do with it. Has nothing to do, especially given the fact that the 20th Congress will have a totally different composition. Pero sir, naniligaw na ba kayo ng support sa mga kasamahan nyo? Kasi some are saying na may nangihingi na ng support nila dun sa mga vying for Senate president. Nag-uusap, kaibigan ko naman lahat. Pinag-uusapan ng trabaho, hindi lamang sa 19th, pati na rin sa 20th Congress. Pero ang pananaw at tingin ko dyan, masyado pang matagal eh. Kung ano man ang sagot ngayon, baka next week, next month, magbago. So, masyadong maaga. Lahat ng mga usapin at pormahan na ginagawa ngayon. So for now, tatlo kayong contenders, sir, for Senator? Ulitin ko, kung ano man ang meron ngayon, magbabago yan next week, next month, isang araw bago. So, imbis na 2 buwan nating pag-usapan, pagdebatihan at may maapektuhan pa tayo, pag malapit na lang. Sa ngayon, masyadong marami pang trabaho nakaambang sa harap ko bilang Senate President ngayon sa susunod na 2 linggo. Doon muna ako totoo ng pansin. Pero focus po ba kayo today or in the days to come para maiwasan nga po na sa plenary, impeachment pa rin yung pag-usapan? Mas gusto ko naman yung plenary. Okay lang naman yung plenary eh. Ang caucus, tatanungin niyo rin naman kung anong pinag-usapan eh. Di ba? Di ba? De mas magandang pag-usapan na lang sa plenaryo para marinig ninyo. Ulitin ko. Walang nakaschedule pero kung may magmumungkahi, pwede naman pag-usapan din. Pero sa akin, hindi ko tatalikuran ang anumang hamon sa plenaryo dahil mas magandang on the record naman talaga. Yung mga pinag-uusapan, hindi lamang para alam nyo, para alam din ng saling lahi, yung mga pinag-uusapan ng Senado ngayon. Hanggang Sam ang binilang ko over the weekend. Pipilitin namin yung nananatiling 3. Magdedepende yan kung gaano katigas, kung gaano kalambot ang magiging usapan sa BICAM sa pagitan ng Kamara at ng Senado sa ilang mga kontrobersyal na panukalang batas. Kabilang na halimbawa, yung resetting o non-resetting ng barangay and SK elections. Yung blue economy, medyo madugo yun. Parang malabo yung pagka-blue nun. Yung mining fiscal dahil doon sa 5 years, pero mukhang may compromise na nabubuo doon. So, yun lang siguro. All the rest, sir. All the rest mukhang kakayanin naman namin.
Ngayon nga, naaprubahan namin hopefully on second reading yung right of way na kailangan para dun sa MRT na ginagawa natin sa ngayon at maraming mga kalye na kailangan pang gawin kaugnay ng connectivity natin. Yung right sizing, optimization, I should say, kailangan din mahabol ngayon para ma-third reading next week. Yun lang naman yung mga, again, yun yung mga kailangan naming sundan na rules sa Constitution na hindi pwedeng maaprubahan agad yung mga bill. Sir, kung kailangan ma-ratify yung Vitam report Hanggang next week, yes. Hopefully, sa weekend, magtatrabaho sila over the weekend para magkasundo yung BICAM. Ako yung pwede mo i-adapt na lang dyan yung Senate version na Sana, yun ang pinakamagandang paraan. Sana, yung optimization, yun ang inaasahan namin mangyayari sana. Yung 99-year lease, yun ang inaasahan din namin sanang mangyayari. Pero dun sa iba, may BICAM siguro talaga dapat na mangyayari sana. Wala pang approved on third reading ang Kamara. So wala pang counterpart measure yan. Hindi pa sila nag-nominate ng BICAM members. Hindi, dahil lahat ng mga provision na kinakailangan para bigyan ng proteksyon at seguridad, yung security of tenure ng mga empleyado ng pamahalaan ay nakapaloob na ron. Kabilang na ang pagkakaroon ng sapat na bilang ng kinatawan sa anumang board na magpapasya kaugnay sa optimization ng anumang ahensya ng pamahalaan.